Mahal na araw, isa sa mga importanteng events o okasyon na pinagdiriwang naming mga Pilipinong Katoliko na hudyat ito na pag-aalala natin sa mga sakripisyong ginawa sa atin ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo ng kanyang kapanahunan. Kaya ngayon, araw ng Palaspas. Kaya dito namin napiling magsimba at ipagdiwang ang araw ng Palaspas dito sa Our Lady of Lourdes Parish Youth Ministry dito sa Tagaytay. Kaya ngayong araw ng Palaspas at ipagsikikamamorate natin ang pagdating at hudyat ng panimula ng mahal na araw. Kaya yan ang share ko ngayon sa aking My Journal in Motion sa Love Life ni myself and I, this Alexander YouTube channel. I am very thankful na isa akong Pilipinong Katoliko. And thankful ako dahil pinalaki ako ng aking Tita Remedios Dagandan, Lola Amelia Dagandan at Ofelia Ginto Dagandan. Very thankful ako dahil nakalakihan ko ang pananampalataya ito dahil sa kanila na nakalakihan ko rin na ipagdiriwang ang linggo ng Palaspas. Siyempre kanya-kanya tayo na nakalakihan. Siyempre, iba-iba rin tayo ng pananampalataya. Pero bilang Pilipinong Katoliko, isa kami sa nananampalataya na i-welcome natin ang mahal na araw sa pagdiriwang ng linggo ng Palaspas. Kasi di ba ang Palaspas ay sumisimbolo ng kapanahunan ng ating Panginoon Kristo na hudyat ito ng kanyang pagdating at pagtubo sa ating mga kasalanan. Yun yung mababaw na nakalakihan ko, yun yung kahulugan ng Palaspas para sa akin. Kaya ang mahal na araw, ikinamamorate natin ito para parati natin maisapuso ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Kung ating yang lalaliman ng ating mga damdamin, ito ay madrama bilang parang teleserye ng buhay. Ito ang pinaka box office na teleserye, ang buhay, pagsasakripisyo ng ating Panginoong Kristo sa Kalbaryo ng kanyang buhay ng pagkapako sa krus. Kaya ngayong Biyernes Santo ating sariwain ang mga nagdaang panahon na itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo, ang pagsasakripisyo habang tayo ay naglalakbay sa mundong ibabaw. Siyempre, di ba, lahat-lahat na itinuro niya, magbabasa lang tayo ng kanyang buhay na nakasaad sa banal na kasulatan. Yun yung talagang kailangan natin ang magpakabait at magpakabanal sa buhay na ito. Mahirap mang gawin, pero dapat natin pagdaanan at gawin. Kasi ito lamang ang paraan para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya ngayong Biyernes Santo, anuman ang ating mga gagawin, kaya iba-iba man tayo ng mga interpretasyon ng pagpapakasakit at paggawa ng sakripisyo sa buhay, gawin natin ito ng taus-puso na mayroong taglay-taglay na pagmamahal at pananariwa ng sakripisyo ng ginawa at inialay sa atin ng ating Panginoong Kristo ang kanyang buhay. Kaya sa atin, matimunawa sa ating puso, sa ating isipan, ang lahat ng mga aral na kanyang iniwan ng siya'y kapi-kapiling pa natin sa mundong ibabaw. Ang lahat naman ito sa Biyernes Santo ito ay nagpapakita at nagpapadama sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon na inalay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya
Diba? Sa buhay pag meron nagmamahal sa atin ng tunay, suklian natin na mayroong katapatan at sakripisyong nakalaan. Dahil ito yung kanyang itinuro ng tayo ay kanyang kapi-kapiling pa nung kanyang panahon nang siya'y nabuhay. Nakapi-kapiling ng mga sinaunang tao. Kaya sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw, hindi ganun kadali, pero merong paraan. Sa bawat panalangin, sa bawat pagkumpisal natin ng ating mga kasalanan, lahat ng ating dalahin ay gumagaang-gaang. Dahil tayo ay pinatawad at minahal at tuluyang pinagmamalasakitan ng Jesucristong ating taglay-taglay sa ating mga puso. Kaya ano pa ang gagawin natin? Manalangin, hingin natin ang kanyang gabay sa ating paglalakbay sa buhay na ating pinaglalakaran. Kasi habang buhay tayo ay kanyang pinapahalagahan at binabantayan. Kaya ngayong mahal na araw, ano pa man ang sakripisyong inyong ginagawa, ilaan ito ng may taos-puso na pagsusumikap na tayo ay maging mabuti sa mundong ibabaw. Kaya have a blessed Holy Week to everyone. And thank you for watching and God bless. Keep safe everyone.